Good day everyone and welcome to my channel, Simplicity. At syempre sa inyong kapapanood pa lamang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman updated ka sa aking mga next na mga ganap, okay? At syempre gusto ko nga rin pala mag-shoutout sa aking mga subscriber na talaga na mga umaantabay sa aking susunod na mga chika tungkol sa Miss Universe Philippines 2025. Gusto ko mag-shoutout kay Vanilla Twilight 8. Ayan, sabi niya, "Hello Mama Kifi, kumusta ka na? Ask ko lang sino ang sentimental winner mo for Miss Universe Philippines? Supra, Echo at Charm. Sana ma-shoutout mo ako, Mama." O, ayan na. So, hello sa iyo, Vanilla Twilight 8. Ayan. So, sa iyong tanong, para sa akin, ang aking sentimental na favorite ay walang iba kundi si, of course, Atisa Manalo. Kasi talagang napakagaling niya. She was about, I think, 18 during that time. Pero talagang nakipaglaban siya kay Catriona Gray. Kung wala si Catriona Gray doon, malamang siya ang nanalo sa Miss Universe Philippines 2018 or Bibining Pilipinas Universe 2018. Anyway, siya ang sentimental ko para sa akin. Siya ang aking sentimental winner. At syempre, at the end of the day, kasi nga matagal na sa pageantry itong si Atisa at lagi natin nakikita, lagi siyang visible when it comes to pageantry. At talagang maraming gusto talaga siyang maging Miss Universe Philippines at ilaban talaga sa Miss Universe. At isa na rin ako doon. But again, syempre, ano rin naman ako, very gusto ko maging isang patas sa laban. So pag nakita ko talaga yung kandidata na deserving at may mas deserving pa sa kanya, bakit hindi? Pero siya ang aking sentimental winner. At isa pa, para sa akin, ang supra ko ay walang iba kundi si Miss Baguio, for now, si Gwendolyn. Ang aking Miss Charm naman ay walang iba kundi si Winwin, kasi nakita niyo naman dati, di ba, si Miss Indonesia nanalo. Pero itong si Winwin, mukhang ito yung gusto ng mga beauty, di ba? Really Asiana, di ba? So Winwin, Miss Charm ko yan para makuha natin ang corona sa Miss Charm. Tapos sa Eco naman ay walang iba kung hindi si Miss Sultan Kudarat. Ayan, si Chelsea Fernandez. So, sana nasagot ko yung iyong katanungan, yung iyong request sa akin. At syempre, Vanilla Twilight 8, gusto ko malaman, ano ba yung tawag mo sa akin? Mama Kifi. Ano ba yung Kifi? Bakit mo ko tinawag na Mama Kifi? Sabihin mo sa akin, okay? At saka syempre may isa pa na gusto kong i-shout out si Mama Zarex Jim Villanueva 1671. Hi Mama! Ayan, sabi Mama. So, kumusta ka dyan? Lagi ka nagko-comment sa aking video. Kung nasan ka naman ngayon. For sure, gorgeous ka pa din. Ayan. So, syempre nalalapit na ang coronation ng Miss Universe Philippines 2025 na gagawin sa MOA Arena. So today, kailangan ko na magbigay ng aking top 10 hot picks. First ever hot picks ko, okay? Sasabihin ko sa inyo kung sino para sa akin ng 10 sa aking nagugustuhan ng mga kandidata dahil nga pinakita nila ang kanilang galing, ang kanilang karisma, ang kanilang ganda at ang kanilang impact sa ating social media, ang kanilang hakot, ang kanilang hatak na audience. So itong 10 ito ay talaga ng mga gusto ko as of now sa aking first hot picks. At syempre guys, sa inyo din na kapapanood pa lamang at sa mga subscriber ko na din na laging sumusubaybay sa akin at ngayon lang ulit nakita itong aking video, gusto ko sabihin sa inyo, meron pala akong pa-contest. So, yung link ay inilagay ko sa comment section below. I-click niyo siya. Yung pa-contest ko na ito ay para sa free tickets for Miss Universe Philippines 2025 na gaganapin sa MOA Arena. So, kailangan nyo lang sagutin ng tanong at nandun yung mechanics. So, importanteng panoorin nyo yun, tapusin ninyo ang aking instruction doon para manalo kayo, okay? Kasi hindi lang isa, kundi 2 ticket ang mapapanalo ninyo para sa Grand Finals o Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025. So, anyway, ito na ang aking top 10. So, kung gaganapin ang Miss Universe Philippines 2025 ngayong araw na ito, para sa akin ang top 10 ay walang iba kundi si Miss Davao, si Angeline Pasco. Si Angeline Pasco ay iba-iba ang dating, talagang Pilipinang-Pilipina. Combination siya ng Pacific Islander and Asian. Ibang-iba yung dating niya, ibang-iba yung charisma niya. So, mapapansin at mapapansin mo talaga siya. Iba-iba yung atake niya. So, para sa akin, number 10 siya para sa akin sa ngayon.
Ang number 9 ko naman ay walang iba kundi si Miss Pasay, si Amanda Russo. Isa sa pinakamatangkad na kandidata, Inglesera, kasi isa siya sa mga kandidata na lumaki sa ibang bansa. So lumaki ito sa New York. Nakita ko sa kanya ang confidence, ang galing magsalita, talagang napaka-articulate niya. So hindi tayo kakabahan kung siya man ang manalo sa Miss Universe Philippines kasi chikadora, talagang Inglesera, di ba? So ang number 8 ko ay walang iba kundi si Doktora, taga Cebu City, si Gabriela May Carvalho. So si Miss Cebu City ay talagang pinakita niya yung kanyang power nung Aqua Boracay swimsuit competition. Doon ko siya napansin, talagang eksenadora din talaga itong si Miss Cebu City. Pero as of now, number 8 siya para sa akin. So tingnan natin kung aabante ba siya sa aking next hot picks. Okay? Next ko naman, ang number 7 ko ay walang iba kundi si Gwendolyn Soriano, si Miss Baguio. So, si Miss Baguio, isa siya sa pinaka bagong mukha para sa akin. Ang ganda, ang sweet, mala Korean novela ang kanyang beauty, malakas ang karisma sa entablado, artistahin, pwedeng mag-artista. So, para sa akin, hindi ako magtataka kung isa siya sa magpapasok sa top 5 this year sa Miss Universe 2025 Coronation Night. So, para sa akin, number 6 ko ngayon si Katrina Legado kasi although nakikita ako siya na talagang napaka-lively pagdating sa mga pasarela, sa mga eksena niya, at saka sa ganda ng mukha, pero medyo na-awkward na ako minsan sa mga kilos niya. Alam mo yun? Pero nakikita ko yung effort. Sa kanya. Although medyo awkward yung mga pasarela, yung mga eksena, medyo natitigasan ako. Pero nakikita ko sa kanya yung effort. So, for sure, mapapalambot pa natin yan, lalo na kung mailagay natin sa pressure cooker. Charot lang. Pero gusto ko si Katrina Legado. But as of now, number 6 siya sa akin. Number 5 ko, isa rin sa mga bago ngayon na talaga namang isa sa aking mga favorite sa mga contestant ngayon. Walang iba kundi si Miss Laguna sa Eloisa Jaud. My gosh. Height pa lang ang ganda na, mukha ang ganda, ang katawan, ang pasarela ang ganda. Nakikita ko sa Eloisa Jaud na gusto niya talagang manalo, gusto niya talaga makamtan yung corona at nakikita ko sa kanya, parang sinasabi niya sa isip niya, yes, bago lang ako sa pageantry pero bigyan niyo ako ng chance. I am willing to learn. Kayang-kaya ko ito, bigyan niyo lang ako ng konting training, talagang hindi ako aatras sa mga Latina na yan. So, number 4 sa akin ay walang iba kundi ang Miss Sultan Kudarat na si Chelsea Fernandez, di ba? Chelsea Fernandez, makikita mo siya, iba yung aura ni Chelsea, beautiful, mestiza, super fresh, flawless kung flawless, at may aura siya ng pagka-Mary Jean Lastimosa ang atake ng konti. At saka napakaganda niya rin magsalita, hindi siya syunga-syunga pag sumasagot. So, gusto ko siya. But for now, number 4 siya sa akin. Ang number 3 ko ay walang iba kundi si Miss Eliana Aduana ng Sinaloan, Laguna. Si Aduana ay gustong-gusto ko rin. Isa siya sa aking mga top 3 ngayon kasi nga nakita niyo naman bababong ang katawan, ang flawless, ang ganda, nagniningning sa entablado dahil sa ganda ng kutis at ang pasarela niya hindi niyo matatawaran. Talagang nakikipagbakbakan ito sa mga Latina. Makikita ko hindi siya papaapi, hindi mo siya makikita sa entablado dahil lumalaban siya at ibang klase yung confidence siya. It seems like dahil sa mga experience niya na when it comes to beauty pageant, parang nahubog, talagang nahulma siya to become a very competitive beauty queen. Alam mo yon. So, ang number 2 sa akin, walang iba kundi si Muntinlupa, si Winwin. Si Winwin Marquez, alam naman nating lahat na talagang complete package na, di ba? Nanalo na to sa isang international beauty pageant, ang Hispano-Americano. Beauty queen na ito talagang may corona kung may corona. At nakita naman natin during her performance na talagang hindi siya nagpatalo sa mga Latin, di ba? Talagang kumabog, hindi man siya matangkad, pero pinakita niya yung kanyang power sa pasarela. Talagang 145% talaga ang lakas ng kanyang pasarela. Kaya hindi siya pwedeng hindi mo mapapansin. At alam naman natin si Winwin, lumaki sa angka ng mga artista, lumaki sa angka ng mga celebrity. Kaya sa kanya, natural sa kanya ang pagiging isang, hindi naman makapal ang mukha. Hindi makapal pa. Yung talagang malakas lang yung loob. Hindi malakas ang loob kasi natural sa kanya yun eh. That's her nature. Hindi siya nahihiya. Kumbaga parang sarili siya sa camera kasi mga kasama niya, mga artista, kuya niya, auntie niya, tatay niya, nanay niya, Alma Moreno, hello. So, talagang pagdating sa pasarela, sa confidence, hindi ito papakabog si Winwin. But for now, number 2 siya sa akin. At syempre, ang number 1 ko sa ngayon, walang iba kundi ang aking nasabi niya kanina na sentimental favorite, walang iba kundi si Miss Maria Atisa Manalo.
Si Maria Atisa Manalo, napakalakas ng hatak, ang dami ng kanyang fans, ang dami ng kanyang supporters, at isa pa, when it comes to experience, punong-puno ito si Atisa. At para sa akin sa ngayon, siya yung malakas na pambato natin when it comes to Miss Universe, si Atisa. Kasi pag pinadala natin to si Atisa sa Thailand, gaya ni Catriona dati, dapat ganun dapat ang impact. Kasi sa Thailand kasi talagang talagang kailangan malakas ang hatak mo, di ba? So, isa sa mga kandidato na may malakas na hatak at mag-iingay ng bonggang-bongga ay si Atisa Manalo kasi kilalang kilala na siya when it comes to international pageant. First of all, first runner-up siya ng Miss International. Tapos, ilang contest na nasalihan niya gaya ng Miss Charm at ilang beses na siyang sumali sa Miss Universe Philippines, di ba? So talagang visible siya when it comes to pageantry. So, at syempre sa inyo, nakakapanood pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa aking susunod na chika. At syempre, huwag niyong kalimutan yung pa-contest ko sa baba. Nandyan yung link sa baba para naman na malay nyo, pala rin kayo manalo ng aking ticket, di ba? At saka isa pa mga kaibigan, sa inyo dyan, agree ba kayo sa aking top 10? Agree ba kayo sa aking top 5? Diba? So, if not, okay lang din. Kung oo naman, ay, likes nyo ito ng bonggang-bongga, heart nyo ng bonggang-bongga, kahit na hindi kayo agree, okay? Para bumongga itong aking channel. At syempre, ilagay nyo rin sa aking comment section below kung sino ang inyong top 5, okay? So anyway, you guys, don't forget may pa-contest. Andyan yung link, sagutin nyo ng bonggang-bongga. At syempre, sa inyong lahat, thank you so much for watching. And always remember, simplicity is beauty.